Good morning guys! Today is our third day here in Osaka and our itinerary for today is chill lang naman. Actually, ayan, wala pang 6 in the morning. Papunta na kami dito sa Minami Marimachi Subway Station. Kung mapapansin nyo, wala man lang kaming nakitang tao na makakasalubong. Ewan ko lang pag nandun na sa malapit sa truck kung may tao na doon na nag-aantay. Time check, it is 5:45 in the morning. Welcome Suica nga pala yung ginagamit naming IC card para pambayad dito sa subway station. Malapit lang to kung saan kami nag-stay na hotel. Yung JR Kansai Mini Pass namin, pwede rin namin gamitin yun kung ang sasakyan namin is JR Line. Pag narinig nyo nga pala itong tunog na to, ibig sabihin parating na yung train. The train on platform 2 is bound for Dainichi via Higashi Umeda. Higashi Umeda nga pala yung bababaan naming station. And then from there, maglalakad na lang kami papuntang Osaka Station. Ang tanong kung naligaw ba kami, syempre naman, oo. Kahit na may navigation kami, hindi mo pa rin maiiwasan talaga na hindi ka maligaw. Kasi ang dami talagang mga pintu-pintuan at saka ang daming exit. Hindi mo alam kung saan ka pupunta pagka bago ka pa lang, hindi ka familiar. Ayan, malapit na nga tayo dito sa JR Osaka Station. Konting lakad na lang, makakasakay na rin tayo ng train to USJ. 6:45 na nga pala at nakababa na rin tayo ng train. Kita nyo naman yung mga tao, wala pang 7 yun pero ang dami nang bumaba. Hindi na ako nakapag-video dun sa loob ng train kasi nahihiya ako. Punong-puno kasi yung train Tapos ang daming kids. Pabilisan ng lakad, yung iba nga tumatakbo na Kung wala ka kasing in-avail na express pass, dapat maaga pa lang nandito ka na. Pumila kami ng almost 1 hour bago binuksan yung gate. Kaya pagbukas ng gate, hala, sige, diretso, pabilisan ng lakad. 8:50 na nang makarating kami dito sa Super Nintendo World. Actually, may pila na naman dito sa loob. Tingnan natin kung gaano tayo tatagal sa pila. Bago mag-9 nga pala, nakapila na kami dito sa Mario Kart. Pero anong oras na ngayon, Mag-aalas 10 na, nakapila pa rin kami. Ang dami kasing paikot-ikot para bang small intestine yung pila at saka large intestine combine ha. Sa wakas, nakakuha na rin kami ng visor kasi yung visor na yan, dyan i-snap yung AR headset. Ito nga pala yung mechanics ng laro. Akala ko kung ano lang yung pinapanood dyan sa TV, yun pala mechanics na yun kung paano mag-earn ng points. At natapos na nga kami doon sa Mario Kart Koopas Challenge at ngayon nandito kami nakapila para sa Yoshi's Adventure. May nabibili nga palang power-up band to take your experience to the next level. Kaya lang, para sa akin, medyo pricey na siya. To enter Super Nintendo World, merong 3 options. An area time entry ticket. Tapos, yung pangalawa, advance booking. At saka yung pangatlong option, which is, yun yung ginawa namin, arrive early doon sa park. Tapos, the moment nagbukas yung park, diretso agad kayo doon sa Super Nintendo World.
Sa Klook nga pala kami bumili ng park pass para pagdating namin dun, pipila na lang kami. Hindi na kami pipila pa para bumili ng ticket. I-scan na lang yung QR code doon sa gate. Mabilis lang pala yung rides. Siguro wala pang 10 minutes yun. Mahaba pa yung ipinili kaysa dun sa nag-enjoy ka sa rides eh. Maganda yung panahon ngayon. Sakto lang yung lamig actually, kaya masarap mag-ikot-ikot. Pero almost lunchtime na nga pala eh. Hanap muna tayo ng makakainan. May Toadstool Cafe dito sa loob, kaya lang pag check namin, sobrang haba ng pila, gutom na kami, kaya labas na lang kami ng Super Nintendo World. Tapos na kami kumain. Actually, hindi naman talaga considered na lunch yun eh, kasi parang snacks lang. Churros lang kasi yung kinain namin at saka soft drinks. At ngayon nga, naglalakad tayo papunta dun sa Harry Potter. Ano bang meron dun? Pero ang dami ring tao eh. Tingnan natin kung mahaba ang pila. Pag maiksi, pasok tayo. Pero pag mahaba, wag na lang. So, hindi na nga kami pumasok doon sa Harry Potter, kaya tamang ikot na lang muna kami dito. Dapat pala may resibo ko dito na nakarating ako ng Harry Potter. Dito nga lang sa labas. Ito na nga pala yung pangatlong rides namin, yung carousel. Siyempre, nasa theme park tayo. Pwede ba namang hindi tayo magka-carousel? Pang-apat na rides na nga pala namin to. Kaya feeling ko, ROI na din kami dun sa ibinili namin ng ticket. Dun pa lang sa Super Nintendo World eh, feeling ko ROI na kami dun kasi sobrang nag-enjoy talaga kami dun sa Mario Kart. "3:30 na ng hapon, kaya after namin dito sa ride na to, uuwi muna kami para makapagpahinga kasi mamayang gabi pupunta kami ng Dotonbori at saka Shinsaibashi Shopping Street. Titingnan namin kung ano meron doon. Nandito na nga tayo sa Dotonbori area, the bright heart of Osaka. Ang riverboat ride included din yan sa Osaka Amazing Pass. Ikot-ikot muna tayo, hanapin natin yung Glico sign. Daming tao. Etong Glico Running Man is one of the most well-known landmarks in Osaka. Based pala to dun sa Filipino sprinter na si Fortunato Catalon from Tolosa, Leyte. Ayan, konting kaalaman. Sana tama yung binahagi ko. Resibo! Nakasama ko din sa wakas si Glico Running Man ng Dotonbori. Mahaba-haba din yung nilakad namin mula dun kay Glico Running Man papunta dito sa Ghibli Store, dito sa Shinsaibashi Shopping Street. Andito nga pala itong
Ghibli store sa Parco Mall, 6th floor. Ayan. Pag akyat mo ng escalator, si Totoro agad ang babati sa'yo doon. 1 hour na lang bago mag-closing, kaya kung napapansin nyo, konti na lang yung mga tao. Yung anak ko ata ang pinakahuling client eh. Dalawa lang ang kilala ko sa Studio Ghibli, si Totoro at saka si No Face. So magkano nga ba ang nagastos namin sa araw na to?